Yun, okay, so rights mga katinta. Ayan po, nakikita nyo po, ahas ho yan. Hindi ho, hindi ho ahas yan, isda ho yan. Mukhang ahas lang, pero masarap ho yan. Yan, at kailangan natin ng kutsilyo, pangkaliskis. At gagawa ho tayo ng daing. Yan, tanggalan ho muna natin ng kaliskis ang ahas. Ay, hindi ho, isda. Mukhang ahas lang ho, pero napakasarap ho yan. Tanggalan ho natin lahat yan. Kailangan alisin muna natin lahat ng kaliskis nila. Yan. At medyo nahuhulog pa ho. Yan po, at kaliskisan natin mabuti. Yun, natapos na ho natin kaliskisan lahat. Malinis na ho siya. Yun, at unahin ho natin, tanggalan ho muna natin ng ulo. Alisin ho natin yung ulo niyang nagmumukhang ahas. So, alisin ho natin yan. Putulin ho natin. Sagad ho natin dahil medyo may laman pa ho yung ano niya. Yung ng konti yung ulo. So kailangan sagad na sagad kasi sayang dito yung laman. Saka ho natin umpisang hiwain. Yun. Diyan ho sa kabilang gilid. Medyo makapalo ang laman yan dahil pabilog siya. So ayan po, at kitang-kita naman na talagang sariwa pa yung isda. Isunod ho natin yung kabilang gilid naman. Yun naman ho ang ating hihiwain. Huwag ho natin isasagad sa may tinik. Tirahan lang ho natin para maging tatlong hiwa sila. So mas malapad, mas manipis, mas madali ho siyang matuyo. Ayan po, at nakakita nyo naman. Lahat ho yan, ganyan ang gagawin natin. Ganun lang din ho ang proseso. Tanggal ng ulo. Tapos yan, dahil muli sa kabilang side. Tapos kabila na naman. Ganun lang po. Paulit-ulit lang. Para manipis. Mas madali ho siyang matuyo pagka manipis. At kailangan po pala matalasan yung ginagamit na kutsilyo para hindi nadudurog yung laman. Kaya maganda po ang pagkakahiwa niya. At yun, natapos na ho natin hiwain sa magkabilang gilid. Tanggalin ho natin yung mga natitirang bituka. Kailangan po malinis na malinis. Kailangan ho walang natitirang bituka dyan dahil dyan ho mag-uumpisa ang mga uod. Pagka dumapo ho dyan yung langaw at may natirang mga bituka, so dyan po mag-uumpisa yung mga itlog, mangingitlog ho yung mga langaw dyan, at doon ho umpisa mga uod. At yun, at sinamahan na rin natin ng isang bilog na galunggong. So isinama na natin dyan dahil wala na siyang kapareha. Masarap din ho yan sa daing. Ganun din ho ang proseso nun. Kaya lang hindi na natin yan hahatiin sa kabilang gilid dahil medyo hindi ho siya ganong kalakihan yung pabilog niya. At yun, natapos na ho natin. Kailangan natin siyang hugasan. So, hugasan ho natin para malinis gamit ang tubig. Yan, sausaw ho natin yung ating mga dinaing. Saka ho natin umpisang linisin ulit. So, kailangan malinis na malinis ho siya. Yan po, talaga naman kailangan natin tignan maigi. At yun, meron ho tayo tubig, malinis na tubig. Yan, lagyan ho natin ng isang dakot na asin. So, ilagay ho natin dyan sa malinis natin na tubig, yung isang dakot na asin.
tsaka ho natin tunawin. So ayan, haluin ho natin hanggang sa matunaw siya. At yun, pagkatapos ho nating haluin at nang matunaw na yung asin, so linagay na ho natin yung mga dinaing natin na isda. So, ibababad ho natin yan, mga 2-3 oras ho nating ibababad. Tapan ho natin, tsaka ibabad ho natin ng 2 oras. At yun, so, tapos na ho nating ibabad at naka-2. Mahigit 2 oras na ho tayo at meron ho tayong bilao. So, kunti lang naman ho, kaya kakasya yung dinaing natin dyan. So, lagyan na ho natin. Isalangsang na ho natin sa ating bilao. So, ayusin ho natin yung pagsasalangsang, yung pagbibilad, hindi ho dapat nagdidikit-dikit. Kailangan ho, hindi ho sila magkadikit para pagka binaliktad ho natin, so, maganda ho, hindi ho sila magsasama-sama lahat. Yun, nagawa na ho natin. At yun, lagyan ho natin ng kulambo. Ito ho yung malupit yan. Lagyan ho nyo ng kulambo pagka pang sarili nyo naman. Tsaka alam nyo medyo malangaw dun sa pwesto nyo. Kaya ho, nilagyan ko siya ng kulambo para hindi ho siya madapuan ng langaw. So maganda ho yun. At hindi siya magkakaroon ng mga uod. Tsaka siguradong malinis. Kaya ho, nilagyan ko siya ng kulambo. At pinatong ko lang ho dyan sa timba na nakapatong rin sa upuan. At dito lang ho yan sa amin sa bakuran. So ayan po, at sana may natutunan po kayo sa aking ginawang pagdadaing. Ayan po, at maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye po, paalam. At enjoy po. Salamat po sa walang sawang panunood ng aking mga munting vlog. Okay, sa oras, bye bye, I love you.